Okay, diretsahan na tayo. May isang malaking political drama na umiikot ngayon sa Pilipinas at kailangan nating pag-usapan to. Tungkol to sa isang bagong appointment sa gobyerno na nagdulot ng malakas na alon, lalo na para sa isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa. At para simulan, pakinggan nyo tong napakatapang na statement galing kay Vice President Sara Duterte. Kung ako presidente, hindi siya ang i-appoint ko na ombudsman. Wow! Ang linaw, no? Walang preno, walang paligoy-ligoy. Dito pa lang alam mo nang may matinding tensyon. At pagkatapos niyan, sinundan niya pa nito, ipagpasa adyos na lang natin siya. Ngayon, para sa iba, baka sabihin pananampalataya yan. Pero ayon sa inang sources, hindi raw yan tunog panalangin. Mas malapit daw yan sa tunog ng medyo pagkataranta. So yan na nga ang malaking tanong, di ba? Sino ba itong si siya na pinag-uusapan? At bakit ganito na lang kalakas ang epekto ng pag-upo niya sa pwesto? Yan ang bubuksan natin ngayon. At ang taong nasa sentro ng lahat ng ito, walang iba kundi ang bagong ombudsman, si Jesus Crispin Boying Remulla. Siya ang dahilan ng lahat ng kaguluhang ito. Okay, so sino nga ba si Boying Remulla at bakit mahalaga yung background niya? Well, hindi siya basta-basta. Una, dati siyang Justice Secretary. At ito take note, may malaki siyang papel sa pag-turnover kay dating Pangulong Duterte sa ICC. At ang pinaka-game changer sa lahat, yung pangako niya na ibalik ang access ng publiko sa SALN. Malaking pagbabago yan kumpara sa dati. Okay, next section. Para mas maintindihan natin kung gaano kalaki ang impact ng appointment ni Remulla, kailangan muna nating tingnan kung sino yung pinalitan niya sa pwesto. Dito talaga natin makikita yung pinagkaiba. Kumbaga, kung yung dating ombudsman na si Samuel Martires ay tinitingnan bilang isang pananga o shield na nagpoprotekta daw sa mga kaalyado at naghihigpit sa SALN, itong si Remulla, ang dating niya ay isang espada. Sabi niya, bubuksan niya ulit ang SALN at re-reviewin ang mga nakatenggang kaso. Ang laki ng difference, di ba? At para lang malinaw sa lahat, yung SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth, hindi lang yan basta papel. Ito yung pinaka-resibo natin para makita kung yung yaman ba ng isang opisyal ay lumubo habang nasa pwesto. Ito yung pangunahing tool natin laban sa korupsyon, kaya nung nirestrict yung access dyan dati, ang laking issue noon. So, bakit nga ba napaka-timing at napaka-importante ng pangakong yan ni Remulla? Well, dito napapasok yung mga kasong nakasalang ngayon. Simulan natin sa isang numero na nasa sentro ng kontrobersya, 125 milyong pesos. Yung P125 million na yan yung halaga ng confidential funds na ginastos umano ng Office of the Vice President sa loob lang ng, pakinggan nyo to 11 araw. 11 days. Yan yung naging meat siya ng investigasyon sa Kamara na humantong sa ilang napakaseryosong rekomendasyon. At tingnan nyo hindi ito biro. Ang mga kasong inirekomenda ng House, plunder. Ang parusa niyan, pwedeng umabot ng 40 years sa kulungan plus habang buhay na diskwalifikasyon. Grabe. Tapos, may falsification, bribery at itong betrayal of public trust na pwedeng ikatanggal sa pwesto. Sobrang bigat ng mga nakataya dito. Pero ito yung mahalagang tandaan. Ang Kamara, taga-rekomenda lang. Ang Ombudsman ang may final say kung isasampa ba talaga yung kaso. So isipin nyo, kung sa dating Ombudsman to napunta, baka natulog lang sa isang drawer. Pero ngayon, sa ilalim ni Remulla, ibang usapan na yan. Dito na nagiging parang isang political chess match ang kwento. Ating tingnan kung paano ang isang galaw na dapat sanay proteksyon, baka nag-backfire pa. So ganito yung nangyari, nagrekomenda ng kaso yung House. Ngayon, ang isang pwedeng makapagpabagal sa ombudsman ay isang impeachment trial. Kasi habang may impeachment, naka-hold ang investigasyon niya. Ayon sa sources, ang plano ng mga kaalyado ay harangin yung impeachment at ginawa nga nila yon. Pero anong nangyari? Dahil wala ng impeachment, wala na ring harang. Biglang naging green light para sa ombudsman na umaksyon. Yung tira na dapat proteksyon, naging daan pa para sa posibleng kaso. Classic case of unintended consequence. So ano na ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa hinaharap? Ano ang dapat nating asahan? Ang pinaka-takeaway natin dito ay ito, malinaw na may nagbago sa political landscape. Yung panahon na parang may immunity ang ilang makapangyarihang opisyal, mukhang nagbabago na. Papasok na tayo sa isang panahon kung saan ang pananagutan o accountability ay posibleng manumbalik. Ang mga institusyong dating tila natutulog, ngayon ay tila nagigising na.
At ito ang tanong na iiwan namin sa inyo. Ngayong may hawak ng bagong espada ang ombudsman, mabubuhay nga bang muli ang tunay na pananagutan sa gobyerno? Yan ay isang tanong na tayong lahat ang magiging saksi sa magiging sagot. Maraming salamat sa inyong oras.